Father's Day. At sa lahat din po ng nanay na gumaganap bilang tatay. Di ba, may mga nanay din naman tayo na gumaganap bilang tatay. So, pwede rin na tawagin natin Happy Father's Day. Okay? Buksan nyo ang inyong mga Biblia sa aklat ni Job. Job. Book of Job, chapter 1. Ayon sa survey, ibubugin ko lang muna ngayon yung sekreto namin mga lalaki. Ayon sa survey ni Patrick Morning, Amerikano si Patrick Morning, it is concluded daw sa mga pag-aaral nila sa pagsaliksik nila that man cannot live without a woman. Ini-expect ko sana na mag-email yung mga babae ba? Man cannot live without a woman. Amen. Diba? Yun ang lumabas sa pag-aaral ni Patrick Morning sa kanilang pagsaliksik. Siguro nga, ako parang naniniwala ako doon. Alam niyo bakit? Kasi mahirap kaya maglaba. Tama, di ba? Share ko lang sa inyo yung video ni Julian Santos at saka ni Ryan yung mister niya. In-interview silang dalawa kung kumusta ang buhay ng asawa. Sabi ni Ryan, sa bahay, sabi niya, I am the king. Ako ang lalaki, I am the king. I am the lion. Oh, pero si Mrs., siya yung trainer, sabi niya. Yung Mrs. niya daw, yun daw ang trainer mo. Siya ang lion so may trainer pala siya. So, kunti lang nakagets ng jokes ko. So, alin-alin ko na. Alis ko na, bilis ko na. Bilis ko na. Dito na tayo sa verse 2. Sabi dito, at may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Verse 3. At ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 500 magkatuwang na baka, at 500 asnong babae. At isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat na mga anak ng silanganan. 4. At ang kanyang mga anak ay nagsiaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. At sila ay nagsusugo at ipinatatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. Last verse po tayo. Verse 5. Verse 5 na po tayo. Sabi dito, at nangyari nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipiesta na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangon maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginagawa ni Job palagi. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama na pinagmumula ng lahat ng karapatan bilang Ama, bilang haligi ng tahanan, kami po Panginoon na nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sapagkat ikaw po Panginoon na nagbigay sa amin bilang mga lalaki at bilang mga haligi ng aming kanya-kanyang pamilya. Salamat po Diyos, but we acknowledge, Father God, na ang lahat ng anuman na mayroon kaming karapatan, Panginoon, ito po ay nagmula sa iyo. At ang nais mo, Panginoon, ay maging representante ka namin, Panginoon, sa aming kanya-kanyang pamilya, na maramdaman po, Panginoon, ng aming mga pamilya, ang iyong pagmamahal, O Diyos, sa pamamagitan po naming mga ama ng tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito ay blessed, Father God. Ang lahat ngayon ng mga tatay na andito ngayon, Panginoon, inihiling ko, Panginoon, na pagpalain mo, palakasin mo, Panginoon, pagalingin mo, at ikaw, Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan upang magawa po namin, Panginoon, ang mga
tungkulin, obligasyon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na magawa ito sapagkat sa sarili namin lakas, Panginoon, ay hindi po namin ito kaya. Kaya ang lahat ay binabalik na namin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang ating magsabi ng Amen. Okay. So pag-aralan natin ngayon ay ang buhay ng isa sa pinakadakilang ama na nabuhay sa mundong ibabaw. Alam po natin, hindi po lingid sa atin ang istorya ng buhay ni Job. Diba? Kung kayo ay dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, titingnan nyo lang po ang buhay ni Job. Basahin nyo lang po ang kanyang istorya sa aklat ni Job at pinitiyak ko sa inyo, mababawasan po ang inyong problema. Sapagkat kung iniisip ninyo na kayo na ang may pinakamabigat na problema, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Na parang iniisip nyo na parang ako na lang palagi ang paborito ni Lord na bigyan ng problema. Ba't ganon? Pag nabasa niyo po ang buhay ni Job, masasabi niyo sa sarili niyo, ay, thank you Lord. Mapalad pa pala ako dahil ito lang ang mga problema na ibinigay mo. Huwag mo pong ibigay sa akin yung problema na ibinigay mo kay Job. So, umagang ito, bilang mga tatay, pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos na ibinatay sa buhay ng isang tatay na nabuhay dito sa mundo 1,000 of years ago. Okay? Good men, ulitin ko ang kasama na ngayon sa endangered species. Good men are now, sinasabi sa pag-aral, endangered species. Why? Bakit? Bakit po? Titingnan ninyo dito sa simbahan natin ngayon. Anong marami? Babae o lalaki? Babae. Babae. Asan ang mga lalaki? Where are the good men? Sa eskwelahan. Alam niyo ba kung anong marami? Babae. 80% of the students in university in America are female. 80%, only 20% are men. Asan na ang mga lalaki? Samantalang sa kulungan, 80% ng nasa loob ng kulungan po ay lalaki. 20% lang ang babae. Kabaliktaran, sa nag-aaral, 80% ay babae. Sa nasa kulungan, 80% ay lalaki, 20% lang ang babae. There is a big problem. There is a big problem. Asan yung ating mga mabubuting mga tatay? They are endangered species. They are endangered species. Why? Alam niyo ba kung bakit lagi nagkakaroon ng trouble ang isang lalaki? Tayong mga ama, bakit lagi tayo nagkakaroon ng trouble? Hindi po dahil sa katabi mo, hindi po dahil sa misis mo. Hindi din po dahil sa mga anak mo. The husband, the head of the family, always in trouble sapagkat mali ang kanyang mga priorities. Alam niyo ba kung ano yung mga 7 na the greatest desire of men? Alam niyo ba kung ano yung 7 na yon? Ito po, sabi ni Patrick Morning. At ay gusto kong tingnan ninyo yung pagkakasunod-sunod. Number 1 na lumabas sa pag-aaral na pinaka-top priority ng mga lalaki. Sabi rito, to have a successful career. Yan po ang number 1. Yan ang lumabas sa pag-aaral. Yan po ang lumabas sa number 1. To have a successful career. Ibig sabihin, ang mga lalaki, gusto nila ay magkaroon sila ng makatapos ng pag-aaral, kung ano yung kanilang napiling kurso, maging successful sila doon. Amen. Maging successful sila doon. Number 2, pakinggan nyo para alam nyo kung ano yung 7 greatest desire of men at bakit ito ang dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon ng trouble tayong mga lalaki. Number 2, to earn enough money to be financially stable. Yun po ang ikalawang greatest desire of men. Magkaroon, makaipon ng maraming pera para may panggastos. To be financially stable.
At ako, agree ako dito. I'm sure lahat tayo nag-agree dito. Ano yung pangatlo? Pangatlo is to have a big and beautiful home. Yan po ang pangatlo, ikatlo sa listahan na gustong-gusto, ina-aspire o dinidesire ng mga lalaki. Pangatlo is to have, gusto natin mga lalaki magkaroon ng maganda, malaki, komportable na bahay. Nagtataka ko, bakit sa number 4, iba ang ginamit? Dapat dito ito nilagay eh. Pero ang number 4, tingnan nyo. To have a good wife. O bakit hindi nilagay yun ng mga babae? Dapat diba, dapat to have a beautiful wife? Pero hindi, yun ang pag-aaral eh. Wala tayong gagawa. Ang ginamit na beautiful, house, sa kahong yun ang gusto ng lalaki. Ibig sabihin, hindi namimili tayo mga lalaki kung maganda ang babae. Basta ang sabi ito, good wife. Diba? Ano ibig sabihin? Ano ba sa Tagalog ang good? Mabuti. Mabuti. Diba? Mabuting asawa. So kaya sinabi ko kanina mga nanay, huwag po kayong lumabas sapagkat kaming mga tatay, kailangan namin kayo dahil kung wala kayo, wala din silbi ang tatay. Diba? Amen ba? Amen po kayo na pang-apat. Sorry to say, pero pang-apat lang po yan sa priority ng mga lalaki na magkaroon ng mabuting asawa. Hindi po maganda, mabuti po. Amen. Hindi po kami namimili kung maganda din, okay siya. Kung hindi, basta kami, ang hinahanap namin, kasi ito yung tatlong gustong-gusto ng lalaki. Yung una daw sabi rito, a cause to live for, sa pag-aaral pa rin ito, ano daw ang nagdadrive sa lalaki para mabuhay. Sabi rito, hinahanap ng nating mga lalaki, mga anak-anak, a cause to live for, ibig sabihin dahilan. Ano ba yung dahilan natin para tayo mabuhay? Number 2, a wife, a companion to live with. And number 3, a God to live for, na magbibigay ng mga kailangan. Okay, number 5. Number 5 na desire naman ng mga lalaki is to raise a happy family. Diba? Number 6, bilisan ko na ito kaya may nagasinyas na, to have a hobby. Yung may hobby tayo, alam niyo ba yun? Yung gusto natin may hobby. Ako dati, mahilig ako maglaro ng basketball. Dati ng bata ko. Tumigil lang ako sa kakalaro nung sinabi sa akin ni Mrs. na sabi niya, ang bagal ko daw tumakbo. Hindi, sabi ko, ang pakiramdam ko, ang bilis ko na tumakbo mula dito sa kabilang court hanggang doon, parang ang bilis ko tumakbo. Pakiramdam ko lang pala. Sabi niya, ang bagal na. Ay, tumigil na ako. Ngayon, paminsan-minsan na lang. So yun po hobby. So yun po ang ika-anim. At itong ikapito, pakinggan nyo, paano yung ikapito? Tumatak lang siya sa ikapito. To have a God to worship that will give Him everything He wants. Imagine nyo, ikapito lang yung Panginoon. Sa degree, kaya may trouble ang mga lalaki. Why? Because God said, dapat number 1. Diba? Seek ye first, Matthew 6, seek ye first the kingdom of God. Nais ng Diyos na siya ang una, hindi na nais na siya ang panghuli. O kaya may trouble ang mga lalaki sapagkat sa ganitong priorities in life. Hindi po number 1 ang Panginoon, pang-7, pang-last po. At yan na dapat baguhin natin mga tatay. We should put God first as our priority upang tayo ay pagpalain na Panginoon. Amen? Amen. Palagpagan po natin ang Panginoon. Ang tatay po, ang una-unang superhero ng mga anak niya. Amen? Tayo mga tatay, superhero, unang superhero ng ating mga anak. Why? Because we are to protect them. Ang tatay din po, ang kauna-unahang nagtuturo sa kanyang anak na babae, kung ano ang ibig sabihin na mapagmahal na pagyakap. Ang tatay po ang unang nagbibigay noon sa kanyang anak na babae. What is the caring and loving hug? Pag hindi po yan ibigay ng tatay sa kanyang anak na babae, hahanapin po yan ang kanyang anak na babae sa ibang tao. So mayroon tayong problema. There is problem. Pag walang tatay sa tahanan.
Salamat ako dahil ang nakikita mo tatay ngayon dito, nakikita mo sa mukha pa lang mababait. Di ba? Mukha pa lang hindi gagawa ng masama. O, nagtingin na si Brother Boy at saka sabi ni Sir Toto sa Brother Boy. Diba? So, nag-joy talaga sila. Pasalamat ako. O, pati si Brother Boy, napansin ko, umuwi. Nakakapugi pala yung nag-graduate ka na anak mo. Ano? Hindi, ngayon ko lang napansin, nakakapugi pala yung nag-graduate ka na anak. Kasi kanina tingin ko sa kanya parang Mas gumwapo, hindi, ibig sabihin dati hindi gwapo, mas gumwapo. mas pumugi nga sabi ko eh. Mas Kaya dapat careful tayo sa salita. Sabi ko mas pumugi. Diba? So, naisip ko sila vlog may graduate ng stewardess para mag-graduate. Pwede. Marami pa po mga isang oras pa ito kalahati yung mensahe ko kasi buong ano to eh. Pero dahil gano'n na, so tigil na rin po ako kasi kailangan na rin po dito. Ang mensahe lang ng Diyos sa umagang ito sa mga tatay, mahalin natin ang ating mga pamilya at kayong mga nanay, irespeto ninyo ang inyong mga asawa. Amen. Alam niyo ba sa Biblia, sa aklat ni Egeretz na ang pamagat ay pastoring men, sa Biblia daw, hindi niyo makikita ang salitang husband, wife, love your husband. Wala pong ganong salita sa Biblia daw. Ang sinasabi palagi, wife, respect your husband. Husband, love your wife. Diba? Ganon daw ang sa Biblia. Hindi daw natin makikita na hinihikayat ng Diyos sa babae na mahalin ang lalaki. Kundi irespeto. Irespeto po. The greatest value of men is respect. The greatest value of women is love. Husband, love your wife. Husband, love your wife as Christ loved the church. Wives, respect your husband. Sumasahan ko ba sa umagang ito ang respect ng mga kananayan natin sa ating mga tatay? Amen. Amen. Mayroong tinanong na tatlong lalaki. Anong pipiliin mo? Gusto mo ba na hindi ka nire-respeto ng pamilya mo o manirahan ka na lang sa gitna ng disyerto na walang kasama? Alin ang pipiliin mo? Gusto mo bang manirahan sa bahay na hindi ka nire-respeto ng pamilya mo? O manirahan ka sa gitna ng disyerto? Alam niyo ang sagot ng tatlong lalaki, nagkaisa sila. Alam niyo ano? Yung disyerto na lang. Mas pili namin manirahan sa disyerto na walang kasama kaysa manirahan sa isang bahay na hindi naman kami nire-respeto ng aming pamilya. The greatest value of men is respect. The greatest value of women is love. So, wives, respect your husband and appreciate their efforts. Si Mrs. Vincent, susubuin o utusan niya ako, ayusin mo nga yung tulo doon sa ilalim ng yung lababo. Minsan, sunod na lang, sunod din ako. Ayusin ko rin. Kapal-kapalan ko lang kung ano doon. Pag testing niya, natulog pa rin eh. Sabi ko, di ba rin natulog? Basta hindi na kasi lakas ng tulog kanina. Ang gusto ko doon, na makita, yung i-appreciate mo na yung effort, di ba, Bradley? Tinutusan ka na, ginawa mo na ng paraan, kasi kanina malakas talagang tulog. Hindi kita paltapalan lang kung anong tapal doon. Nagtulog pa rin pero konti lang, hindi pa rin naman tinto. Dapat i-appreciate mga nanay. Oo, nagbibiro lang si Pastor Purito, i-appreciate natin minsan yung effort ng ating mga asawa. Di ba yung tumutulog? Basta konti na lang, okay na yan. Di ba? Paglipas ng ilang araw, di utusan niyo ulit na ipaayos ulit. Ang gusto lang namin at the moment, i-appreciate niyo naman yung efforts namin. Amen? I-appreciate niyo naman. Thank you pa. Thank you, Daddy. Kaya ginawa mo yung tapo natin. May tulong na, pero konti na lang. Di ba? Ganun sana ba? Hindi yung inutusan na, pagalitan pa. Alam niyo ba na hindi? Alam niyo ba na hindi ako nabili ng damit para kay Mrs.? Pag kabibili siya ng damit, ito pera, ito bumili. One time kasi ako bumili, ano ba naman itong binili mo? Diba? Pinilhan ko na. Sabi ko matutumba si Mrs. dito, surprise. Surprise, kaya binili ko siya. Pagdating sa kanya, ano ba naman itong binili mo? Ito, nagmumukha ko matanda dito.
astigan nyo pa. Mayo kung yung sugo nyo, may sweldo, wala may sweldo. Amen? I-appreciate nyo naman. Kaya tayo mga tatay, patuloy lang tayo sa ating ginagawa. At last na lang, ma'am, hinit lang 2 minutes. Ito katotohanan, aamin yung mga kabataan nito. Tayo mga mabubuti. So, i-declare ko, tayo mga mabubuting tatay, hindi nyo napapansin, sa lakaran, mas gusto tayo kasama ng ating mga anak. Amen? Mas gusto kasama ng mga anak ang tatay. Amen? Bakit?